We have this one, 2626, which means not meant for me or for us. Calm is in reverse. So, gustong sabihin ng Panginoon na if ever may aalis sa iyong buhay na hindi para sa'yo, can be sa person or can be pwede rin sa work, negosyo, or kung ano man yan, maging kalmado ka. Kasi iba sa inyo hindi kayo kalmado kasi maybe you are worrying about that something na hindi naman meant para sa'yo. So, with this one is in reverse. If ever the case situation is nag-aantay kayo sa bagay na let's say hindi naman para sa inyo, of course, mananatiling may blockage kasi first of all, it's not really meant for you. And you need to find another way around or another thing that really resonates with you. We gotta do your best, but it's in either way. We also have the yes here. So, gusto sabihin ng Panginoon na, some of you don't know yourself yet, okay? Maybe you are assuming on a certain task, job, negosyo, pwede rin, can be love life then, okay? Gusto linawin ng Panginoon na hanapin nyo yung iyong sarili kasi hindi mo pa lubos kilala yung iyong sarili. Na let's say, meron ka mga talento. Nagpo-focus ka siguro sa isang bagay na yung talento, yung pala meron ka pang ibang talento na talagang dapat mag-focus ka. Okay? And kaya nangyari dito is siguro meron ka certain na talento, yun yung hinahanapan mo ng let's say, trabaho. Pero hindi binibigay sa'yo ng Panginoon. Yung pala, hindi naman yun yung main mo na talent na magbibigay sa iyo ng work. Okay? So far, gusto sabihin ng Panginoon, kung ano talaga yung talagang talento na main mo, doon ka mag-focus and do your best. At saka, with a yes being here, kung ano man ang meant para sa iyo, yun ang magbubukas. Pero kung yung bagay hindi naman meant para sa'yo, syempre, nakasarado yan. Or kung sa bagay nakuha mo, someday mawawala din kasi hindi naman yan destined for you. So that's what you need to be reminded about. Lesson that we have is this one. It's in reverse. We also got the open in reverse. Okay, so far, gusto rin sabihin ng Panginoon na yun nga may mga bagay na nakaklose. Alright? And I feel na some of you, the situation here is kaya yung nakaklose kasi baka may iniiwas. May iniiwas sa'yo. Maybe it's a person na ayaw ni God na ma-meet mo. Pwede rin mga bagay-bagay. Like let's say, maybe it's something that is not good for you. Like can be toxic friends or people around or pwede rin hobby na hindi okay for you. So sana maintindihan mo rin yung Panginoon kung bakit kino-close na yung ibang mga bagay. May mga dahilan naman. Di ba? Kaya mga bagay ay nangyayari. So you have the 10 in either way. We also have this one. So sabihin ng Panginoon na huwag kang masyadong mag-alala. Kasi maybe you are someone na hindi nga kalmado kasi nga may nasaradong opportunity or pwedeng may nakablock. Diba? Pero gusto sabihin ng Panginoon na if you look deeply, you will know. Because there is wisdom here. Symbolism ng wisdom which is the owl. At gusto sabihin ng Panginoon na huwag ka masyado mag-focus sa negativity. Kasi kung mag-focus ka sa negativity na minsan kasi nagdadala yun sa'yo sa paninisi na or sa depression. Kung masyado ka na-stuck doon, hindi mo tignan yung other picture around kung ba't ito nangyari. Okay? Hindi mo napansin na it's not meant for me and so on. Iba kasi yung nasa isipan mo. If ever you're somebody na not knowing why this is happening, then you have to pray to God to give you a clue or clarity na may mapasok sa isipan mo kung ano yung perspective ng Panginoon. Tsaka, wag mo siya sisisihin.
Okay? Kasi may mga bagay-bagay na kailangan talaga mangyari at para yun sa ikabubuti mo din. Then we have the feel. In either way, we also have the karmic. Okay? Tulad nga na nabanggit ko kanina, na kung may nakasarang opportunity, na dahil clinose yun ng Panginoon para hindi mo ma-meet yung karmic or yung masamang tao. Okay? Iniwas ka niya sa magulong buhay. Hindi yung gusto sabihin ng Panginoon, wow, this is nice and love, alright? So, gusto sabihin ng Panginoon na minsan kaya may nag-close opportunity kasi mahal ka niya. Ayaw ka niya na may makilala, may mamit na hindi mabuti para sa'yo. At ayaw din niya na manatili ka sa bagay na hindi naman meant para sa'yo kasi parang nagsayang ka lang ng oras, di ba? At gusto sabihin ng Panginoon, if something is meant for you, it's something na hindi mawawala sa'yo. Kung mawala man, mababalik din. If ever it's not meant for you, mawawala yan, for sure. At, hindi ka na dapat mapunta ulit doon. At dapat ma-realize mo talaga kung ano yung talagang para sa'yo, lalong-lalo na sa work. Okay, so some of you need self-discovery if you're aware na if ever you do have a work pero na-feel mo na hindi naman swak yun para sa'yo, then it's time for you to think things over about your life, about your work, about your talent, and so, para matagpuan mo na rin ang trabaho talaga na meant for you. Lalo-lalo na sa negosyo. Kasi syempre, ubos yan ng oras, ubos din ng pera, puhunan, and so on. So, this time around, God really wants to give guidance for you. And I hope that you find some time for the Lord to talk to Him. And dapat maging open din for you to have other opportunities. Kasi kung mag-base ka lang sa isang bagay, marami ka may miss out. Kasi meron namang mga bagay talaga na para sa'yo, diba? So, anyway, that's it for today's message. Sana magkaroon to ng linaw with regards to your life, and I hope that this may help you guys. And God bless all of you.